Ngayon, kaya ako umuwi, ay may mga order ako sa Shopee na gagamitin natin sa camping. At buti na lang pala na umuwi din ako kasi may kailangan akong i-receive na ako mismo dapat. Eto, tinanggihan ko to nung una kasi nga merong babayaran ang laki ng babayaran. Buti ka mo, nung nag-email ako sa Sunny Life na may babayaran na halos nasa 4,000 pesos, sabi nila, hatian naman nila daw ako sa bayad. Kasi malaki-laki din naman daw yung ginastos nila sa pagpapadala nito. Kung ibabalik ko lang, masasayang lang din yung binayad nila sa pagpapadala sa akin ito. Kasi ang laki pala talaga ng box. Oh, grabe ang laki pala ng box. Sobrang daming laman nito. Oh, ayun, may nakalagay na, refuse to pay. Excited na ba kayo? Abay, excited din ako sa laki ng box na to kung anong mga laman nito ating buksan na at magkaalaman na kung ano ba to. Nung una, gusto ko sana sa camping ko to yan, box. Kaso nung pag-receive ko kanina, malaki pala. Sabi ko, dito na lang sa bahay. Alangan naman dalhin ko pa sa camping to. Napakarami na natin dalang mga gamit. Kaya kung halimbawa mag-unbox tayo sa camping, siguradong gagamitin na rin naman natin sa camping. Grabe, daming laman. Tingnan nyo. Oh, panay Sunny Life products. Unang-una, meron naman tayo nito. Tingnan nyo, DJI Neo na mas bagong storage case, mas maliit Ito ang ganda. Unlike sa una nilang pinadala sa atin na yung may hard case na pwedeng ilagay mismo yung controller, ito yung drone lang mismo. Ganito siya. So ito yung ating DJI Neo. So pag ganito siya ilagay, and boom. Ayos na. Ayos na lagayan na to. Simpleng-simple lang. Pwede mo siyang isabit sa bag mo, pero mas maganda, syempre, ilagay mo na rin sa loob ng bag mo para pagka hindi siya mahuhulog. Or hindi siya basta-basta mananakaw, di ba? Ganda ng case. Nice one. Para sa ating DJI Neo. Next is, wow! Lens filter para sa ating DJI Osmo Pocket 3. Ito yung ginagamit pagka sobrang maliwanag ang araw. Kung nagiging masyadong expose yung ating mga video shots. May cleaning cloth. And then, meron siyang case. Sunny Life. Tingnan natin. Wow, ganda naman. Meron siyang ND8, ND16, ND32 at ND64, tsaka MCUV at, ayan, CPL. Bagay na bagay ito sa ating Osmo Pocket 3. Para mas maganda yung mga kuha natin. Bala ko pa naman sanang bumili, pinadalhan na tayo Di maraming salamat, Sunny Life. Ito namang isa ay lens filter combo para sa Avata 2. May Avata 2 na ba ako? Pero bibili tayo ng Avata 2. Mag-iipon-ipon lang muna tayo. At gusto ko rin magkaroon kasi ng FPV drone na may experience yung goggles at saka yung controller ba. Para mas iba yung magiging experience natin sa pagpapalipad naman. Ayan. Katulad din sa Pocket 3 lens filter, meron din siyang lalagyan at halos pares din siya ng variant. ND8, 16, 32, 64, 128 na ND filter at saka MCUV. Wala lang siyang CPL. Next is propeller case for Avata 2. Abay, panipang FPV na to Pero maraming salamat in advance sa Sunny Life. At talagang ito ay magiging kailangan natin sa future na magkaroon tayo ng mga gamit na to. Meron din siyang, meron na pala siyang laman na propellers. 4 na propellers for Avata 2. Next is colorful propellers for Air 3. Meron ba tayong Air 3? Tuloy, problema tayo na maraming mga pedala sa atin si Sunny Life na kailangan natin magkaroon din. Law of attraction, magkakaroon tayo yan. Air 3S and Avata 2. Propellers pero red siya, nakalagay dito. Hindi siya yung nakatulad ng nasa picture. Pero tingnan na rin natin. For Air 3S or Air 3 na drone. Housing case with sun hood for Action 5 Pro. Okay, so ito yung tsura niya. And tapos tingnan natin siya dito sa mismong Action 4 ko. Maganda yung pagbubukas niya. Ganun lang. Tapos lalagay mo na yung camera. Easy. Ibig sabihin yung sun hood, yung dito sa mismong screen, ito. Parang sa ganun, kapag ka maliwanag, kita mo pa rin kung ano yung nandito sa mismong screen. Nice one. Ang ganda. Tapos yung side niya, meron ding mount. Mini carrying case for mic mini. So ito yung kanyang case, hard case. At ito yung case ng ating DJI mic mini. Parang sa ganun, protection sa ating case. All goods. Ganda. Ang cute yun, liit. Ito naman ay standard combo bag for Action 4 and 3. Pero hula ko, pwede rin to sa 5. So, dito mo lalagay yung camera.
Nice. And dito is mga accessories na gusto mong ilagay para sa action cam. Ito, isa pa para sa FPV Avata 2. Carrying case for FPV controller. 2 or 3, pwede. Bala ko palang bumili ng controller kasi gusto ko munang mag-practice ng controller sa sa simulator, FPV simulator. So ito yung itsura niya. O, dyan mo ilalagay yung mismong controller. So itong maliit na nandito is for Avata 2 bumper protection. So nilalagay siya sa parting harap. Every time na kapag nagpapalipad ng FPV at bumangga is ito yung protection. Grabe naman. Carrying case for Air 3. Wala pa tayong Air 3 at saka Avata 2. Ang dami na nilang pinadala para sa atin. Talaga namang law of attraction. Magkakaroon tayo ng 2 drone na yan. Ibig sabihin, ngayon pa lang ay nakikita at na-imagine ko na kung gaano kalaki yung drone na Air 3. Ganito, ang lagayan niya. Hiwala yung mismong drone. Ito namang isa is mini carrying case for DJI Mic 2. Wow! So ito yung DJI Mic 2 ko. So wala nga lang siyang receiver. Ano lang to, parehas mic lang to. Pero meron naman akong charging case. So dito may ilalagay para protection sa ating DJI Mic 2 naman. Last but not the least, ito yung pinakamalaki. Yan. Ito, ano kaya to? Baka drone na to Kaya pinadala tayo ng mga ganito kasi drone na tong laman ng isa. Ang laki. Kaya pala ang laki. Ito yung case. Napakalaki ng case. Oh. Para saan tong case na to? Wala kasing nakalagay sa mismong kahon Malaman natin. Wala namang laman. Baka i-surprise ko pa kayo no? At ang laman ng ating case ay wala. So this is for DJI Avata 2 na hard case na kung saan dito mo na ilalagay yung mismong drone, controller, goggles, batteries, at saka yung kanyang motion sensor dito rin. Talaga namang binigay na lahat ni Sunny Life para bibili na lang tayo ng Avata 2 tsaka ng Air 3. Maraming salamat Sunny Life! Kung kayo ay mga naghahanap ng accessories para sa inyong mga vlogging equipment like DJI Osmo Action Camera, DJI Osmo Pocket 3, at DJI drones, at kailangan nyo rin ng mga protection o hard case para sa inyong mga equipment na yan, Sunny Life ang isa sa brand na masasabi kong pinagkakatiwalaan ko pagdating sa protection ng aking mga gamit. DJI Mic 2, DJI Mic Mini, meron sila. DJI Avata 2, DJI Air 3, DJI Neo, DJI Pocket 3, at napakarami pang iba. Meron din sa mga pang Insta360. Kaya maraming salamat Sunny Life sa mga quality products ninyo na pinadala sa akin. At sigurado in the future, sa oras na magkaroon ako ng Air 3S at ng DJI Avata, gagamitin ko talaga to. Ayusin ko lang yung mga gamit natin at babiyahin na tayo para sa susunod nating camping destination. Okay? Aywa! Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Another rainy afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Okay. So dito na tayo sa parang crossing kung saan dito sa kaliwa, dyan tayo nang galing. Ngayon pinaligo na ako dito sa kanan. At ang unang madadaanan ay tulay.
So ito yung daan kung saan malapit talaga. Pag pumunta kayo dito sa ating huling pinagkampingan na Kamalig de Kalangay, dito sa Kalangay, Santa Maria, Laguna. Meron din dito, Batis ng Kalikasan. Hindi na ako nagtangkang maghanap ng iba nung tinuro sa akin yung Kamalig de Kalangay Maganda naman ang stay ko, masarapan tulog. At nakakakalma ng isipan yung tunog ng ilog at yung huni ng mga ibon. Ito malapit na pala. Dadaan muna kasi ako ng Alphamart para bumili ng yelo, gawa dun sa mga dala nating frozen goods. Oh, kumusta naman kayong dalawa? Ha? O Jarvis, ang itsura mo na naman. Umalis tayo sa bahay ng bagong ligo ka, dungis mo na naman. Si Kopi, medyo lang. At lagi kong nasasaway yan Eto si Jarvis ang hindi ko masaway Nakaka-relax talaga pagka nakakakita ng gantong kapaligiran na panay green. Lalo na itong mga pananim ng palay. Aba, ay may rough road pa. Diretso ba? Diretso nga, rough road. Ay, pag lumigo tayo dito sa kalsadang to, saan ang diretso niyan? Kung saan din tayo nang galing, mas malayo. Isa, sabakin na natin tong rough road na to. Mahaba kaya tong rough road na to? Irrigation pala itong nasa kanan. Hanggang saan kaya to? Malayo-layo pa kaya to? Grabe palang dadaanan natin dito. Malapit nga pero ganito naman yung daan. Pero okay lang. Sana'y nasigwapa sa mga ganyang daan. Yun nga lang maglilinis na naman tayo kay Guwapa. Pagkatapos nitong putikan na to. Ayun, sementado na. Kala ko kakaliwa o kakanan na tayo dito sa sementado Ito palang kaliwa ay papunta dun sa mismong Santa Maria na ang proper, sarado. Dito naman ako tinuturo ng daan Tulay na naman. Tama kaya itong tinuturo sa akin ni Google Map. Ito yung isang ilog. Ang ganda rin Malabo nga lang yung tubig. Hoy! Huwag ka naman bully dyan, di ka naman pinapansin. Kopi, tumigil na. Ato, ang dadaan. Mamaya mahulog ka ha. Tamandaan natin rough road tapos putikan pa. Mamaya mahulog ka, kakakahul mo dyan Akala ko mapapabilis na yung daan natin palabas Saan ang labas nito? Malalaman natin kung saan ang labas nitong mahabang rough road na ito. Mayos kayong dalawa ha. Ay mahabang rough road na ito ito, sementado na. Ang init-init pa naman. 6.8 kilometers pa bago tayo makarating doon sa mismong Alphamart. Yung sa yung bago dumating ng rektahan ng Mabitak. Maaraw na talaga. Pero ang sabi dito sa sa app ng weather is maulan. May maaraw naman. Walang Diyo, akala ko yung kalsada kanina dire-diretso na. Ang haba pa pala ng rough road. Ngayon, ito sa harapan natin, meron ulit ako nakikitang kalsada. Kaso, ang tinuturo sa akin ni Google Map ay kakanan lang tapos may papasok ulit. Baka rough road na naman. Pagka rough road ulit yan, tayo kumaliwa na. Kasi yung pakaliwa yung natin, dadiretsuhin Parang iba yata tong Google Map na napunta sa akin Adventure Google Map yata ito Siguro yung kalsada kanina kung dinaretso ko, baka dito labas ko. Barangay Kambuha. Dito nga siguro labas ko. Sayang. Malang yan, natagtagang ko doon, ang katawan ko Parang nawalan ako ng mga 100 grams sa pawis ko ngayon. Okay naman ang kalsada. At natin kung hanggang doon sa Alphamart, dire-diretso na to. Kalsada na talaga. May ako nakadaan dito butit dire-diretso na yung sementadong kalsada. Kakanan tayo, ibig sabihin pabalik. Yung dinaanan natin ay okay, alam ko na. Dito pala sa may tulay na yon yung labas. Kaya pala panay rough road. Kasi itong sa may likod natin, yan na yung paakyat ng mismong Pililya. May babalik tayo at doon yung Alphamart ito na yung mahabang rektahan ng ng Mabitak Pag doon pala lumabas, hindi na natin ito madadaanan. Kaya pala.
Okay na, nakabili na ako ng yelo. Isod. Tiyan na natin yung yelo, yung natunaw na yelo dyan. Tatapon na natin. Batong bato Okay na, meron na kayong yelo. Wait lang. Lagyan natin ng tubig. O dahan-dahan, huwag mag-unahan. Dahan-dahan ha. Kala mo naman mauubusan ng tubig. May tubig pa tayo. Kasya pa yun hanggang bukas. Okay ka na, Jarvis? Ha? Itsura mo eh. Coffee, uhaw na uhaw eh. Bihirang uminom pa rin talaga kanina sa sa campsite eh. Okay na? Ikaw pa, Jarvis. Yelo, kasya na ba? Hindi pa rin kasya, ang dami. Ang lalaki. Kala mo chubais eh. Nagsama-sama eh. Turugin pa nga natin to. Parang bato ba? Kilala kita. Yung nakaraan. Yung wala akong sticker. Ito, may dala akong sticker. Butit nagpangita ulit tayo ngayon. Saan punta mo niyan? Dito sa Siniluan na. Pabalik ka na? Hindi pa, mamaya pa. Mamaya pa. Bro. Ayun. Ano pangalan mo, bro? Jem. Ayun. Nice to meet you, bro. Thank you. Ingat ha. May event nga pala sa Sa? Mahogany. March 1 to 2, Kampingan. Naku, wala ako nun. Nasa Zambales ako nun. Sayang. Next time. Next time. Sige. Okay na? Thank you. Sige, ingat ha. At ako na rin, lalarga na rin. Sige. Bumili rin pala akong itlog, di ba? 6 na itlog lang. Pero ang lagayan dito sa Alphamart, plastic, ganito. Merong 1 dosena, 6 lang naman siguro kailangan ko. At bumili rin ako ng makakain, turon. Ang turon kasi dito may langka. Kaya masarap. Okay, all goods na. At nagpahinga lang din ako saglit. Kinain ko na yung turon. Okay. Ang aking favorite na rektahan, Mabitak. Gusto ko sana tumigil dun sa natin Lambak ng Pangarap. Kaso sobrang init. Tirik na tirik yung araw. Ang hapdi sa balat. Okay lang yung dalawa dyan? Oy, nakangiti. Gustong-gusto talaga nitong dalawa na to na lagi nakasakay sa tuktok at umaandar. Buti na lang gumanda ang panahon. Ang next campsite na pumuntahan natin ay yung tinatawag na Tanay Windmills Viewpoint Cafe. Meron siyang restaurant sa loob mismo. At doon din sa mismong loob, doon din nandun yung campsite. So tumawag na ako kanina kasi hindi nagre-reply sa sa mismong messenger nila sa page. Baka kailangan mag-booking. Sabi naman, welcome naman daw. Punta na lang daw ako doon. Dinadaan-daanan ko lang din yung lugar na yon. Meron palang isang campsite na pwede nating pagcampingan doon. Actually, plano ko na talaga to noong magbe-breakfast ride ng Shipa. Ang kaso, gusto ko rin naman makipagkita sa mga subscribers na pumunta nung gabi sa Shell Boso-Boso. Kaya nag-decide na ako sa Shell Boso-Boso na lang kaysa mag-camping pa ako bago mag-breakfast ride. Tara, at puntahan na natin. Nang sa ganun na tayo ay makapag-set up na rin. At ang check-in time naman doon ay alas 3 pa ng tanghali or ng hapon. 1:30 pa lang naman. Kaya chill and relax lang ang pagpapatakbo natin. Hindi natin kailangan magmadali. Kaya kayong dalawa, kung kayo ay inaantok, matulog kayo dyan sa tuktok, ha? Tayo mismo sa dulo ng Windmill Farm at meron pa tayong 1 kilometer na lang pala ang layo mula dito nung mismong campsite. Dadaanan lang naman natin yung sasaglit na rough road dito Okay, pagkatapos ng rough road 130 meters. Ito na yata. Itong nakikita kong mga bandi-bandila na to, parang ito na ata. Yan nga, hindi ko tayo dyan. Tanay Windmills Viewpoint. Itong gate na to. Ito na pala yun.
Kaya lagpas-lagpasan ko lang to. Saan kaya mag-i-inquire? May mga nagka-camping din ngayon. Ayun, no? Car camping. Ang lalaki ng tent. Entrance. Ayun, yung may aso. May nakabantay na chuchu. Naku, magagalit tong dalawa. Padaan mo na, chuchu. Okay na nga, nagagalit na. Saan mag-i-inquire? Tinakot niya naman yung yung aso. Ala, ang daming aso dito. Ala. Kagulo. Good afternoon po. Ako po yung tumawag kanina. Si ate po yung nakausap niya. Po. Pero si inano niya naman sa akin. Paano na yun? Saan po pwedeng pumesto? Pili lang po kayo. Ng pwesto niya. Ang cute. Mag-isa lang po kayo. Ako lang po. Yan po lang mga kasama ko. Yung magugulong yan. Saan po ba yung CR niya? Ito po. Ito. Yan. Magkano po bang tent pitching po? 250 po per head po ang entrance is 200 po ang tent pitching. So bali magkano po yung overnight po? Tapos may parking fee po na 50. Bali ano po? 500 po. Okay. Ang oras po ng ng check out 12 po. 12 PM po. Okay, sige. Pero yung po, normal na check-in time niyo po pag dito? 3 PM po. 3 PM. Pero pwede na ako mag Okay na. Sige. Alas 2 pa lang kasi. Okay, pwede na raw. Kahit na ang check-in time dito ay 3 PM, pwede na raw akong mag-check-in. May mga malalaking aso, doon din pala sa mga nagkakamping yun. Medyo iiwas ako doon at gawa ng itong mga alaga ko. Kailangan nakatali to, nakalish. Kahit saan tayo pumesto ngayon dito. Maganda kaya dito sa itong nakikita kong parang bonfire. Kaso wala nang puno dito eh. Para malapit lang din dun sa mismong hugasan dun. Dito ko na piniling pumesto. Malapit din naman mismo dun sa bonfire. Pero dito kasi pagdating doon na yata yung mga may bahay at may mga aso din doon. Para malayo din ako dito sa mga nagkakamping na may mga malalaking aso. Ngayon, set up na lang ako. Sarap ng hangin dito. At saka ang lilong. At mamayang gabi sigurado malamig din dito. Gawa ng bundok to eh. Huwag naman sana tayong patakan ng mangga dito. Ayan mga nangangalaglag na yung mga mangga. Yung nandun, sa may parteng harapan, nandun yung mismong, yung nila, yung cafe o restaurant. Alas 3:30 ng hapon at nakatapos na rin ako ng pagsisetup sa wakas. Ayos ba ang ating setup? At yung dalawang batuta ay dito ko muna nilagay sa harapan hanggat may liwanag pa. Pero mamaya naman, pagdating ng dilim, ipapasok ko na rin naman yung dalawa. Tamo, enjoy na enjoy si Jarvis. Sige. Ayos ka lang dyan, Kapi? Pag nauuhaw, ayan tubig nyo may yelo yan. Nilagyan ko ng yelo yan. At minsan gusto nito nila malamig na tubig. At simpleng-simple lang naman ang setup natin. At yung binigay sa atin ni Sir Dex at ni Ma'am Amy na lamesa ay pinaghiwalay ko. Ito talaga magkapatong yan. Pero pinaghiwalay ko para patungan ng ating lagayan ng tubig, ng ating cooler at yung mga lutuan ko. At sa loob, ayan. Yan lang naman. Cot bed lang naman ang nilagay ko. Yung lagayan natin ng mga pagkain, hindi ko na ibinaba. At baka langgamin na naman. Ako din naman na mahihirapan at ako ang pagkakagatin ng mga langgam na yan. Kanina may mga mangga akong nakita, pinulot ko Mukhang okay pa naman to Ayos pa. Pwede naman siguro natin tong iuwi. At yan pinulot lang naman natin. Hindi naman natin yan sinungkit dito sa mismong puno. So nag-iisip ako kung anong uulamin ko. Siguro yun na lang bacon. O kung bitin pa yung bacon, edi siomay. May siomay naman tayo At niready ko na rin yung ating ilaw yung sa altitude na pang magdamagan. At syempre yung ating outas. Ay, nakadikit yan dyan sa mismong lamesa. Bakal yan Kahit nga dito sa kabila, pwede rin yan Stable na stable. Maya-maya pa naman ako magluluto at di pa naman din ako nagugutom. Enjoy ko muna itong mismong campsite. Abay, 500 pesos din pala ang inaabot ng bayad dito. Kasi 200 yung mismong entrance yata or 250. Tapos yung mismong tent pitching is yun yung 200 pesos. And then 50 pesos para sa parking.
Sa bagay, tanay na rin naman kasi talaga itong sakop na itong campsite na to, kaya 500 talaga. Kaya asahan nyo naman, pagka pumunta kayo ng Tanay, kahit sa ang campsite, minimum is 500. Kaya bihira talaga ako mag-camping pagdating sa Tanay. At saka sa mismo sa amin, mas marami pa rin namang lugar na pwede kong puntahan na mas mura pa yung, yung campsite. Ito yung isa sa naisip ko na mas malapit Kung halimbawa dadiretso ako ng Baras, yung sa inuutos sa akin ng asawa ko, okay na rin naman. Para naman makapagpahinga pa ako at makapag-enjoy din itong dalawang alaga ko. So may papakita nga pala ako sa iyo. So umpisa ng video na to, napanood nyo naman kung ano to. Ito yung pinadala sa atin ni Sunny Life, na lagayan mismo ng Avata 2. Pero hindi pa ito yung Avata 2 ha. Papakita ko lang sa inyo. At ang laman ng ating lagayan ay DJI Neo. Yan pala nga meron tayo At nagpa-practice lang din akong mag-FPV. Mahirap pala yung manual, kailangan talaga mag-ano ka muna, yung sa simulator, sa PC. At iba pala pagka yung talagang full manual ang gagawin mo sa ganitong controller, mahirap din pala. Itong goggles, itong motion controller, at saka itong FPV controller, yan ay pinahiram sa akin ni Kuya Paul, yung print house sa amin sa Kalumpang. So maraming salamat kay Kuya Paul at sa pagpapahiram at pagpapa-experience nitong kanyang FPV. Alas 5 ng hapon at ganitong oras pala nagsasara mismo yung gate dito sa mismong campsite. Pinapainit ko lang yung natira kong tasty. At magsasalang na rin ako ng bacon. Medyo nakakaramdam ako ng tom goods. Iyaano ko na, lulutuin ko na para mamaya yun na lang kanin. At merienda lang, tinapay. Para matikman ko na rin tong binili kong bacon sa Dali. Wala nang langis-langis yan, diretso na kagad yan. Kanina, naglakad-lakad kami nitong dalawang batuta ko. Pinaglakad-lakad ko dito. At tahol ng tahol Pagkatapos kong paglakarin, nag-ano na rin ako ng mga kahoy na tuyo. Yung mga sanga-sanga ba dito na nalaglag na tuyo, inipon ko dun sa may bonfire. Mamaya, kung makakapag-bonfire, magbo-bonfire ako. At nakakaramdam na ako kahit papano ng lamig dito. Tusta-tusta na natin ng kauntian. .30 ng gabi. At naalala ko nga pala, itong si Kopi ay hindi niya kinain yung pagkain niya kanina. Si Jarvis lahat ang umubos. Ngayon nararamdaman ko gutom na siya. Itinago ko muna na dito ako nag-prepare ng pagkain nila dahil magiging maingay yan pag nakita niya. Ayun na nga, narinig nyo? Tumawag na, alam na nyo Oh, wait lang. Ito na, nag-prepare na nga Nagmamadali na nga Kaya na nga inuuna Wait lang, matuto maghintay. Hoy, Kopi, kumain ka na madami madami tong hinanda ko sa inyo Hoy, ubusin mo yan hindi ka kumain kanina. Eto, malakas naman talaga tong tumibag Papainit na ako ng tubig para sa aking kanin. May ano na rin pala yung yung shabu-shabu. Para na sa ganun may sabaw at malamig na. At ito yung shabu-shabu na sinasabi ko, Siglo. Yung mismong niya yata, yung pangalan or brand, shabu-shabu. Ayun mayroon ng free broth mix inside. Add
750 ml of boiling water. Okay. So, yan ang instruction. Siguro, 750 ml naman to nandito. Hindi ko alam. Basta, sakto na yan. Sigurado ako. Hindi katulad ng sauce na dala natin nung una na spaghetti na kulang pala. Ito, okay na to. Meron na rin palang tokwa. Medyo prito na rin yung tokwa. Oh. Ilagay ko na para kasabay na sa kulo. Luto na kagad pag kumulo. Oops, huwag kalimutan ang crab stick. Meron pa tong plastic. Baka maluto rin ang plastic. Ayun, ang broth. Nakita ko na yung broth. Oh. Ilagay ko na lang to mamaya pagka kumukulo na. Ilagay ko na lahat to. Ay, teka lang. Meron pa isang crab stick. Ang crab stick na may plastic. Mamaya pagkain ko kasama na yung plastic sa sa tiyan. Tingnan nyo. Lumolobo pala yung mga yung mga sahog. Bigla naglakihan, humigop ng tubig. Ganun pala yun. Ito, medyo kumulo-kulo na. Pwede na siguro tong ilagay tong broth. Nilagyan ko na ng tabing at mahangin-hangin Ang tagal bago kumulo okay, ganoon. Sairin natin para lasang-lasa. Kala ko dati ang hirap mag-shabu-shabu kasi yung sauce tinitimpla pa kung anong sauce ang timpla buti dito, meron ng kasama. Ilalagay mo na lang. Tikim-tikim muna bago diretso kain. Sarap. Ayos. Ang lamig dito. Sabi mainit yung kinakain. All goods. Sabi sabaw. Shabu-shabu. All goods. Lumalamig-lamig na naman ang hangin. Inggitin ko kayo. Ang sarap ng pag may sabaw na mainit. The best. Mag-alas 9 ng gabi at pagkatapos ko mag-live kanina, tinapos ko na rin agad yung aking pagkain. Pero may natira pa akong shabu-shabu. So dito ko na nilagay sa lagayan ko, doon sa pinagkainan ko ng kanin. Sa ganon, para hindi langgamin. At baka tayo ay maisahan na naman ng langgam pagka iniwan ko lang mismo doon sa kaldero. At yung dalawang alaga ko ay tulog na. Pero mamaya papasok ko yan. Yung dalawang yan. At hindi pwedeng nandyan yan sa labas. Sisindihan ko na yung bonfire. Yung inipon kong mga yung sanga doon. Para magamit ko na rin yung ating biniling torch. Uy, baka mabutas yung ating owning. Uy, grabe ang ganda ng buwan. Bilog na bilog. Tingnan nyo yung buwan. Napakaganda. Mismong nandito pa sa pabilog ng mismong bonfire. Tingnan nga natin kung mabilis nitong masisindihan itong mga tuyo-tuyong sanga-sanga dito. Naubusan na laman ng butane At nung nag-bonfire nga pala kami doon sa Kamalig de Kalangay ginamit nga pala namin to. Kakunti na pala yung kargang butane. Pero buti na lang, yung butane na gamit-gamit natin sa pagluluto ay pwede rin pala yun dito. So may binili lang akong plastic na yung parang adapter para makakargahan natin to. Pakita ko sa inyo. So ito yung butane natin na may mga kakunti na lang yung laman. Ito yung ikinakarga ko. Pero kung halimbawa wala na akong butane na ganitong maunti lang yung laman, di bukas tayo ng bago. So ito yung sinasabi ko. Yan yung plastic na yan. Nabibili lang din naman sa Shopee to. Para sakto dito sa mismong suksukan dito sa ating torch. Kasi pagka itong mismong butane lang na to at ikakarga natin dito, may tagas. Pero pag nilagyan natin to, diretso pasok agad sa mismong torch. Kasi nung unang subo ko dito, talagang tumatagas Kitang-kita ko na lumalabas lang yung butane. Ito, pasok na pasok talaga Yan, pagka gumaganyan-ganyan na, ibig sabihin, puno na. Try ulit natin. Yun, malakas na ulit. Patuloy natin yung ating ginagawang bonfire. Yun, maapoy-apoy na. Mas mabilis pagka ito gamit. Magliliyab na yan. Mga tuyo naman to Yun, sa wakas.
O di nabawas-bawasan ang lamig na nararamdaman. Ang ganda sana rito, no? Kung marami, no? Nakapalibot kayo rito tapos nakaupo habang nagkukwentuhan. Sulit naman ang mga nakuha kong tuyong sanga. Medyo usok na rin ako nito. Magbabawas lang ako ng nararamdaman kong lamig. Tapos dadiretso na rin ako ng tulog. Ay. Ay. Uy, Chabis. Masyado ka naman dyan. Diyan ka humiga sa higaan ko. Di porket katabi kita aangkinin mo na higaan ko. Doon na kayo sa labas. Ato, maliwanag na. Oh, wait lang. Dami mo lang ihi dyan sa ano mo. Diaper mo. Oh. Huwag kang magulo, ha? Kaya hindi pwedeng walang diaper eh. Kung saan ka may ihi eh. Pati sa loob ng tent, iihian mo pa. Kaya maghuhugas lang ng ano nyo, ha? Kakainan. At yung mga pinagkainan ko din. Hello, Kopi. Ang aking bebe. Oh. Doon ka sa ano? Sa higaan mo. Ka lang. Wow, umiinom agad ah. Sige, inom dyan. Ay. Tali. Isa ka rin nangahabol. Kala mo naman, ang lalaki niyong aso. Good morning. Medyo nakakaramdam ako ng hilab ah. Parang nachechebs ako ah. Bagay, pwede ko naman iwanan tong dalawa dito. At nakatali naman. Sarap ng tulog ko. Ang lamig eh. Pero kagabi, nung pagpasok ko, galing dun sa bonfire, medyo nainitan ako kaya nagubad pa ako ng hoodie. Pero nung madaling araw na, parang mga 2:00 na ata yun, nakaramdam na ako ng lamig. Kaya kinuha ko na tong sleeping bag eh. Tapos nagsuot na ulit ako ng hoodie jacket. Napakatahimik. Yung dalawang alaga ko lang ako nagugulat eh. Pag may dumadaang tao or kung ano man dadaan dyan, sila nakakaramdam eh. Tahol ng tahol, pero okay lang naman. Iba talaga pagka meron kang kasamang alaga. Sila yung mas malakas makiramdam eh. Isa, tingnan din muna natin yung CR nila kung anong itsura. Liwanag na talaga. Ito yung kanilang dirty kitchen. Oh, ayos, ang linis ah. Tapos, ito ay sa babae. Sigurado, wala nakalagay, di lalaki to. Oh, linis ng CR. Tabo. Wala silang bidet. Pero nagdala naman ako ng wipes. Tingnan ko lang yan dito sa kabila kung ano rito sa kabila. O, dito sa kabila ay shower room siguro to. Ito, meron pa pala sa likod. Ano to? Ano rin pala to? CR din pala. Baka ito yung sa lalaki. Yung talagang nasa loob sa babae. Kahit yung isang walang nakalagay na kung men or woman. Ito yung kanilang shower. Ayos naman pala eh.
Dalawang shower room pang lalaki at dalawang shower room pang babae. Ang daming bunga ng mangga, hindi nila kinukuha, no? Hello. Mahalan Diyo. Ang liit-liit ni Kopi eh. Dinig na dinig ko sa CR yung tahol niya. Pagka talagang tumatawag yan, nilalakasan niya yung ano niya, yung tahol. Oh, wait lang! Si Jarvis eh, oh. Parang ano eh, guard dog na nakatanod lang dun eh. Oh. Nakaupo eh. Oh, wait lang, ito na ako. Binabilis ko na nga magbawas eh. Ang ano ni Jarvis eh, parang guard dog talaga eh. Oh, itinumba mo na yung aking pole. Umihi ka na naman doon. Nandito lang naman ang daddy. Kala mo naman eh, pagkalayo-layo. Oh, dyan na. Oh, wait lang. Amaya kayo kumain ha. Ang dami mong kinain kagabi. Kaya magbawas din muna. Oh, yung higaan mo. Oh, wait lang. Oh, ito na. Oh. Diyan lang. Pag nauhaw, uminom. Papainit ko lang natira ko kagabi. Medyo nagugutom na din ako ha. Hello po. Salamat po. Kung naman, tapang-tapang mo. Nag-good morning lang si ate. As early as 6 a.m. bukas na rin naman yung kanilang cafe. Pwede nang kumain doon. Kung halimbawa man na wala kayong dalang pagkain, edi doon kayo kumain at magkape-kape. So kapag kakain sa restaurant dito, wala namang bayad yung entrance. Yung entrance para lang sa mga mag-day tour, ganun. At kalahati naman yung presyo ng day tour sa presyo ng overnight. Nung dumadaan ako dito, karamihan ng napunta rito sa mismong campsite na to, yung mga bikers ba, yung mga nagbabike dito sa mismong Pililya. At gusto ko muna mag-relax pa. Maaga pa naman eh. So yun talaga may-ari ng campsite na to. Sama-sama silang mag-anak dito talaga nakatira. Isang compound sila na andun. Tingnan ko yung ating lagayan. Baka langgam-langgam na naman. Okay naman. Buti naman. Yun ang kagandahan dito. Although maraming nakakalat rito ng mga nalaglag na bunga ng mangga. Yung iba medyo yung bulok na ba. So kapag kami nakita kayo na okay pa yung mangga, parang tingin nyo kalalaglag lang ng mangga, pwede nyo pulutin at iuwi. Ay yung 3 mangga na napulot ko kahapon, iuwi ko yun. Tingin pa ako kung meron pang ibang mangga na pwede pa. Tsaka kahit na sobrang dami nakakalat na mangga, hindi malanggam dito sa lugar na to. Ilang taon na kaya itong mga punong mangga na to? Nakikita ko sobrang tanda na talaga nito. Mas matanda pa sa akin to. Kasi may mga na rin eh. Yung mismong puno, may mga tumutubo pa na kung anong halaman. Oh. Mag-aalas 8 ng umaga at pinainit ko na itong natirang shabu-shabu para makakain na rin naman ako. Ito si Jarvis, mamaya ko ito pakakainin at ang daming kinain kagabi. Baka mamaya umano pa to sa tok-tok. Dumumi. Sarap pa din. Kahit dinagdagan ko pa siya ng konting tubig, ganun pa rin yung lasa. Pero hindi na ako magkakanin. Okay na to. Tanggalin ko na yung tubig nito para mabawasan yung bigat. Pag inilagay ko na ulit sa tok-tok. Okay. Ang sarap ng araw, yung sikat. Hindi pa ganong kainit. Tanggalin ko na nga muna to. Wala na naman gaanong hangin. All goods. Alas 9 ng umaga at pagkatapos kong maghugas ng mga pinagkainan or yung mga gamit ko, ito, magliligpit na rin naman ako. At pakita ko lang yung ginawa ko dito sa aking cot bed para hindi na bumitaw yung mismong lock na to. At hindi na ako bumagsak. Sa higaan na to ay nilagyan ko siya ng reusable na zip tie. Zip tie ba tawag dito? Ito, 2 o 3. Itong kabila, 3 rin. Pahinga konti. Alas 10 ng umaga. Pahinga lang konti ha, napagod ang daddy. Ito yung mga minsan hindi ko na sinasama eh. Yung pag-iimis. Siyempre pagkatapos mag-imis or magligpit, pahinga lang ng konti. Tinira ko na yung higaan nila at mabilis lang naman yan itiklop at saka ito. Ito sa loob naman to, hindi na to sa taas. Ito sa taas. Pero kaya ko muna iniwan yan kasi gusto ko ipakita sa inyo na binilhan ko ng bag. Meron talagang bag na nabibili para sa ganitong table. Ginagawa ko na lang patungan. Ang hirap kasing ilagay nitong 2 lamesa na to sa taas. Nagugumalaw. Pagka merong bag, mas stable.
Doon ko pinapatong yun doon sa ibabaw ng malaking box na yon. At saka dito sa mismong bag na malaki. Konting ligpitin na lang, pahipahinga lang. At itong dalawa rin naman ay aking pagagalain muna. Si Kopi kanina, dumumi na, natapakan ko. Natapakan ko kanina, kaya nagkukumuskus kanina ako ng tsinelas ko eh. Eto si Jarvis, hindi ko pa nakikita dumumi. Kailangan ko muna padumihin to bago sumakay ng tuktok. Okay. Tiklupan time. Kayo, lalakad-lakad pa. Magbabayad pa nga pala tayo. Hindi pa tayo nagbabayad kahapon. Ano? Sisilid lang nila. Lalagay na to sa ano. Yung tubig, dyan muna. Total naman iinom pa kayo. Alam kong mapapagod kayo pag mamaya. Oh, wait lang Jarvis ha. Nagliligpit pa ang daddy. Pero kung isa-isang peraso nito, magaan naman siya. Kung nakatuktok ha, pero pagka nakamotor, may dala kang ganito. Ang laki nito eh. Medyo delikado rin eh. Pagka marami ka ng dala, pag nakamotor lang. Ay. Akyat. Laging kapit. Oh. Oh, diba? Jarvis, malapit na. Wait lang. Ito na oh. Tapos na ako. Oh, okay na. Yan na lang higaan tsaka upuan ko. Ay, kung napapansin nyo pala ay iba na yung aking hagdanan. Kasi nga yung unang hagdanan na binili ko ay parang lumang stock na. May kalakalawang na. Gusto ko sanang ibalik yon nung time na pupunta kami ng Bataan. Kaso kailangan namin gamitin eh. Kailangan namin ng hagdan. Kaya hindi ko na binalik. Bumili na lang ako ng bago. Nakita ko yung pintura niya na tutuklap. May kalakalawang na. Mamaya kasi kung kailang gamit ko baka biglang bumigay yung yung mismong hagdan. Di nagka-problema pa ako. Nasaktan pa ako. Di bumili na lang ako ng bago. Oh. Maganda pa. Halatang aluminum talaga oh. Hindi kakalawangin. Konti na lang. Ay. Ay siya. Tara na nga muna. Maya-maya na yan. Mabilis na naman itiklip at yung mga gamit nyo. Atat na tong dalawang to eh. Oh. Tatanggalin ko lang. Wait lang. Tatanggalin ko yung tali eh. Haba-haba niyan yung baon na yan oh. Oy, wait lang. Kukuha lang ako ng pera, pambayad natin. O, tara. Teka lang. Dahan-dahan lang. Hyper na naman to si Jarvis oh. Talaga naman, tamo. Nakapulupot pa yung tali sa paa mo. O, ayusin mo. Teka lang, ayusin natin. Tara. Hyper talaga. Baka pag nakita nito yung ibang aso dun hagor rin ito. Huwag naman sana patulan to. O, dun. At tayo magbabayad na. Kopi. Hyper na hyper ang walang niyang to. Nakikita niya yung aso. Oh, iihi na naman. Huwag dyan malanggam. Huwag kang basta iihi dun sa loob ha. Hello. Hello, ang laki niyan. Oo, Kopi. Tapang. Ang laki, natakot ako din eh. Eto po. Thank you po. Oy, dito na. Papaalam na kayong dalawa. Bye-bye. Salamat po. Dahan-dahan. Hyper naman tong isang to eh. Tamo, doon pa iihi. Iihi talaga naman. Oy, Jarvis, ikaw ba yan na? Chumebs ka na ba? Ha? Saan ka na, Chechebs? Nakamoy ka na kung saan ka, Chechebs. O, sige. O yan, ikaw na lang talaga iniintay kong tumahay. May nakita ako dito kung etiketa. Ito oh, Vidalido. Di ba to? Brand ng rin to ng mga pang camping gears. Vidalido. Baka naman Vidalido. Ang gusto ko dito sa Vidalido, yung nila yung malaking tent. Yung katulad kay Papa Ray, napanood ko. Tsaka yung isa, yung floating tent. Yung para sa cot bed. Sa ilalim yung cot bed, tapos ipapatong yung mismong tent. Ang ganda. Nakita ko naman yun sa isang kaibigan ko. Kay Sir Junel. Ayun. Ang ganda eh. Oh, mukhang nagpaparamdam ah. Nakapulot tayo etiketa eh. Hoy, tara na. Tama na. Tayo mag-aayos na. Uy, mamaya ka uminom muna kayo. O ayan, inom ng tubig. Inom muna bago sumakay. Lalagyan pandaya para Jarvis ha. Sige, inom na madami. Napagod ko, konti pa lang yung nilakad mo. Hoy Jarvis, ikaw, inom ka. Minom ka na rin. Ba't humiga pa dun? Ilalagay ko na lang yan sa tuktok. Pero itong cot bed, hindi pwede yan nakalatag sa tuktok ha. Okay na lahat. Yung basura ko, dinala ko at doon ko na itatapon sa basurahan dito.
Uy, Kopi, tumigil na. Oh, nakatali ka na, ha? Hindi ko na tinanggal yung bed mo, tapos ang gulo mo pa. Tama na. Hayaan mo na sila. Aalis na tayo. Dito ang exit. Doon sa kabila, hindi naanan natin kahapon yung entrance. Okay. Ayan, oh. Pinakalagay, exit. Oh, yeah. All goods. Thank you po. Okay, let's go. Diretso tayo dito sa kaliwa. Labas natin ay Tanay. At tayo ay papunta ng Baras para gawin yung inuutos sa akin ng asawa ko. Tanay Windmills Viewpoint, all day breakfast. Sana'y na-enjoy nyo yung ating pinagkampingan dito sa mismong sakop na ng Tanay. Pero ang dinaanan natin ay dito sa Pililya. Ano, okay na kayong dalawa? Ha, all goods na. Ay shot, punta muna tayo kay Mama Carmen. Kunin natin yung inuutos ng mami. Mali-mali ng address eh. Mag-a-address lang doon pa, nandun kami sa bahay namin. Buti na lang kamot, dito ako nandito ngayon. Kung hindi, malayo-layong biyahe ang gagawin natin para kunin lang yung inuutos ng mami nyo. Siya, paano? Kita-kits ulit tayo sa susunod nating Tuk Tuk Life Camping Adventures. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide.